Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon na nagmula sa katanungan ni Jerry Francisco 6809. Okay, ang sabi niya ay pwede gawa ka ng video share kung ano daw ang buffalo boar. Okay, so alamin natin kung ano ba yung buffalo boar na yan. Yan ba yung hayop na buffalo? Okay, at bago yan ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at share ng ating mga videos dahil nakatulong yan sa pagdami ng ating mga subscribers na ngayon ay tayo ay nasa 45,700 na mga subscribers na. Kaya maraming salamat sa inyong pag-share at like ng ating mga videos. Ganyan din maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa paglaki ng ating kita sa ang kita natin sa YouTube channel na tinutulong naman natin yung ating kita na yan sa ating mga beneficiaries. Yung mga revenues na yan ay pumupunta sa ating beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya yan talaga ang adikain ng ating YouTube channel. Kung wala tayong ginagawang pagtulong ay wala tayong YouTube channel. Inisip ko lamang na gawin ang ating YouTube channel para masuportahan yung ating mga beneficiaries. Okay, at maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. Ngayon din maraming salamat do sa kay Aljon Dating at Jubit Francisco ng Teresa Rizal na siya nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung ating GCash number na yan dahil yan ay tresurera ko, anak ko po yan at hindi po kami nagbibinta ng kahit ano pa mang firearms o bala o anumang parts. Dito lamang po sa ating YouTube channel tayo ay tumutulong sa mga may problema sa mga kanilang mga firearms. At ngayon din maraming salamat do sa isa nating kababayan na taga Virginia, USA, si Sir Noli Peace America. Thank you very much, sir, sa muli mong pagpapadala sa ating premier videos dahil malaki na sir ang naitutulong ninyo sa ating mga estudyante. At pagpalain kayo ng ating pong may kapal. Okay, punta na tayo dito sa ano daw ba itong buffalo boar. Okay, doon sa pangalan pa lamang na buffalo ay malaki na. Okay? Kasi buffalo, pag sinabing buffalo ay malaki na yan. So ano ba yung buffalo boar na yan? Yan ba ay gumagawa ng baril? Kasi boar eh. Pag sinabing boar, ay di yung baril boar yan. Yun ang ganda na sa isip natin. Yan ba ay gumagawa ng firearms? So tingnan natin kung ano. Ang sabi dito ay no, buffalo boars does not manufacture barrels. Hindi nagmamanufacture ng barrels. Ang ginagawa lamang nila ay bala. Okay. They specialize in producing high-powered handguns and rifle ammunition. Yun. Ito ay bala lamang. Eh bakit naman, ano naman ang pinagkaiba ng balang ito? Alamin natin bakit meron pa sila. Buffalo boar focus in an ammunition, not firearms. O hindi rin mga firearms. Hindi rin not firearms components like barrels. O hindi rin gumagawa ng barrels. Weber highlights the importance of using their ammunition. So, yung gamit noong barrel na walang iba kundi ammunition, yun ang ginagawa niya. In property made, stock firearms and advise caution when using aftermarket barrels. Okay, so parang may caution dito yung mga aftermarket barrels as they cannot guarantee performance with the altered components.
So, ito yung mga malalakas na bala. At tingnan natin kung bakit malalakas na bala ito. Buffalo bore primarily focus in manufacturing high-power, deep-penetrating ammunition. Handgun and rifle. Yun. Mga malalakas na bala pang deep penetrating ammunition for handgun and rifles. Not firearms themselves. Hindi sila gumagawa ng firearms. They produce ammunition for various calibers. Ito yung mga 45 caliber, 70 Magnum, 444 Marlin, 44 Magnum, 45 Colt, 30-30, and more. Yan yung mga ginagawa nilang mga bala. Specialize sila sa paggagawa ng mga bala na pang deep penetrating. Ibig sabihin, mga malalakas. Their ammunition is designed for hunting. Ayun pala naman, for hunting. Ang self-defense. Ay maganda itong pang self-defense. Talagang pag tinamaan ka nito, may kalalagyan ka nito. Dangerous game situation. While they do not manufacture firearms, they specify which firearms their ammunition is suitable for. Okay, dapat yung kanilang mga bala ay suitable sa mga ganitong baril. Kaya ang tawag dito ay Raging Bull 44 Magnum. Mga ganito. Kita naman ninyo ang baril niyan, oh. Oh, ang baril niyan. Oh. Yan ang mga ginagamitan niyang kanilang mga bala na Raging Bull na yan. Okay, mga bull na barrel, mga barrel bore na bala na yan. Tingnan mo naman, oh. Ay kung ang mga barrel na nagagamitan mo ay yung mga pityo-pityo, ay baka nga naman sumabog. Tingnan naman ninyo yan. Yan, dito ginagamit yan. Oh, ito ang example niya, no. Ito, Magnum 44. Yan. Kaya, yun ang talagang gamit ng ng kanilang bala. Okay, so sino naman ang gumagawa niyan? Siyempre, alamin natin yung gumagawa niyan. Alam natin na bala pala yan. Sino ba ang gumawa niyan? Ang gumagawa niyan at ang may-ari niyan ay si Tim Sandless. Si Tim Sandless, owner of Buffalo Bore Ammunition, and Lynn Thompson, founder of Cold Steel. Okay, si Lynn Thompson ang founder of Cold Steel. Okay, ano kayo ito? Mag-asawa ito. Tim Sanders, owner of Buffalo Bore and Ammunition, and Lynn. Okay. So, ay sana man ito matatagpuan. Ay, alam hindi natin kung saan ito matatagpuan. Mga tayo mga marites tayo Okay. Buffalo Bore Ammunition ay matatagpuan sa 366 Sandy Creek Road, Salmon, ID 83467 US. Sa Amerika. MapQuest. Hindi ko alam kung saan yan. Bahala na kayo maghanap kung saan yan. Okay. Buffalo Bore Ammunition. Ayan, diyan yan matatagpuan sa US. Hindi ko alam kung saan lugar yan sa US. Hindi naman ako taga ron O yung mga taga-Amerika, alam nila yan. Kung saan yan. Yung MapQuest na yan. Salmon Creek Road, Salmon na yan. Yan ang address ng kanilang paggawaan. Yan. Ang sabi dito ay Buffalo Bore Ammunition is owned and operated by Tim Sandless. He is also the company's primarily ballistic expert. Magaling pala ito sa ballistic expert. Kaya pala naman, ang lalakas ng bala nito Tim and his wife, Kim Sanders. Si Kim Sanders nga ang kanyang asawa. Si Tim at saka si Kim ay mag-asawa. Are both involved in business and spend time at their Buffalo Bore game preserve in South Africa. Ayun, meron pa pala sila sa South Africa. Spend time at their Buffalo Bore games. May Buffalo Bore games pa pala Preserve in South Africa. Talagang pang South Africa ito kasi yung mga nag-hunting doon ng mga buffalo siguro.
O, kaya nga, sa pangalan pa lamang ay talagang pang ano na ito, pang hunting na ng mga bupalo. Okay, so yan ang ating nalaman tungkol dyan sa ano na yan. Tim Sandless, owner and exclusive designer of Buffalo Bore, 350 plus ammunition loads. Aba, madami. 350 plus ammunition loads has live through it all. Bear attack, moose attacks, warp encounters. Ay talagang mga pang ano pala ito. Pang mga mababangis. Okay, kaya mababangis pa ito. They offer wide range of calibers. Ito yung mga offer na wide calibers nila. 9mm, meron sila. 44 Magnum, ito. Meron sila nito. Ito, 44 Magnum. 45 Colt, 4.70 and many more. Marami nga talaga silang ginagawang bala. Pero yung bala nila is special. Hindi man basta-basta sa mga sabi nga ay walang kasiguraduhan doon sa mga baril na pitcho-pitcho. Baka kayo masabugan. Kaya kung kayo gagamit ng bala, tingnan muna ninyo kung ito ay Buffalo Bore made. Okay? The company used the motto, strictly big bore. Yun ang motto nila, strictly big bore. Talagang special itong baril na ito. Strictly business. Yan. Reflecting their focus on powerful ammunition. Ito yung mga powerful ammunition. Kaya sabihin ninyo na ang baril ay nasa bala ang lakas din. Kahit pa parehong caliber yan, iba-iba ang brand, sabi niyo mas malakas ito, ay mas malakas ito, ang sigurado mas malakas yung kaya yung mga sabing malakas ang 45, malakas ang 357 ay kung yung isang bala yan kung ang bala nung isa ay hindi man Buffalo Bore, mas malakas na yung Buffalo Bore, tatalunin na yung isang baril. Kaya nasa bala talaga ang nilalakas ng baril. Kahit paano lakas ng baril mo, ay kung yung bala mo naman ay pitcho-pitcho, ay walang ibubuga yun. Yun ang katotoo dyan. Kaya marami nagtatalo sa 45 at meron kasi ako napanood, may nag-review ng 45, malakas ang 45. May nag-review ng 45 at saka 357, mas malakas ang 357. Yung nag-review naman ng isa, malakas naman yung 45 at 357. Ang sabi nga doon sa mga review, ay depende nga sa bala. Ito na yun ang kasagutan. Their focus on powerful ammunition. Yan, ang totoo dyan. Kaya, yan, may natutunan naman tayo. Buffalo Bore is a manufacturer of high-performance ammunition, is specializing in both handgun and rifle cartridge. They are known for producing ammunition with massive firepower and drastic result. Their focus on producing powerful loads, often larger calibers, for hunting and self-defense purpose. Pang self-defense. Kung talagang ang baril ninyo ay maganda, mapapagkatiwalaan, ay pang self-defense. Hanapin ninyo yung Buffalo Bore na bala. Yan. Masiguradong malakas yan. Here's more details. Look. Specialization. Buffalo Bore is known for its focus on big bore ammunition, particularly for hunting dangerous games and for self-defense against animals. Self-defense against animals. Kaya pala yung mga hunter, ito ang paborito nila. Kasi yung animals, hindi mo mapapatras yun. Basta sumugod yun, dire-diretso yun, kinakailangang mo yun, malakas ang stopping power o knocking power. Dahil hindi atras yun Kaya ito pala ang gusto ng mga hunters. High performance. They are known for producing ammunition with high velocity, kinetic energy, and deep penetration. Ay nasa kanya ng lahat. Nasa kanya ng lahat. Exceeding standard factory loads. Mas malakas sa mga factory loads. Tandaan ninyo pag sinabing Buffalo Bore, mas malakas yan sa mga factory load.
exceeding standard factory loads. Mas malakas. Handgun and rifles ammunition. They are known for handgun ammunition. They also produce rifles ammunition and popular calibers like 45, 70, 30-30, and 444 Marlin. Quality components. Buffalo Bore emphasizes the use of high-quality bullets, powders, and meticulous loading procedure to ensure consistent performance and reliability. Okay, so special talaga itong bala na ito. Hindi ito pitso-pitso na mga bala. At talagang sabi nga, meticulous loading procedure ang kanilang ginagawa. Outdoor focus. Many of their loads are designed with outdoor enthusiasts and hunters in mind, particularly those needing reliable ammunition for encounters with potentially dangerous wildlife. Okay, pang wildlife talaga ito. Pang wildlife. Panigurado. Kasi nga, ang alam ko yung mga wild buffalo, pag yan ay nasaktan mo, talagang sumusugo dyan, lumulusob yan. Ngayon, kung hindi mo mapapatumba yan, ikaw ang tutumba dyan. Kaya ang katapat niyan ay ito na. Buffalo Bore ammunition. So, nalaman natin ang Buffalo Bore ammunition ay bala. Hindi barrel at hindi rin firearms. So, yun ang suma total niyan at special yan pang hunting. Malakas ang penetration, malakas ang power, lahat ng lakas ay nasa kanya na. Okay, at yan. Sana may natutunan tayo dito sa video na ito at babasahin lang natin yung ating community spotlight. At ngayon, ang ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. 100 plus ang iyong engagement. Perfect. Congratulations. Thank you very much. De Calibre Junior 2 ang iyong engagement. Shout out sa iyo. Shout out din sa iyo Unico Iho 27. At ikaw ay may 100 plus engagement. Thank you very much. Perfect ang iyong attendance. Si My Geographic, _geographic ay may 19 engagement at si Hansel Evangelista ay second honor dahil siya ay merong 99 engagement. At shout out sa iyo Hansel Evangelista at sa iyong mga kasamahan sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Okay, at yan, maraming salamat sa inyo. At shout out din sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa akin dating machine shop sa Alvarez Street na matatagpuan ninyo yan. At sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po sa inyo lahat.